Mga bro, kung bakit mas logical na piliin ang Mogami class kaysa sa HDF 6000 ay malinaw kapag tiningnan mo ang operational at strategic realities na hinaharap ng Pilipinas. Una sa lahat, usapang teknolohiya, hindi na bago sa atin na ang Japanese naval engineering ay may reputasyon ng precision, reliability, at stealth innovation. Ang Mogami ay bunga ng cutting-edge Japanese defense tech, at sa ngayon, masasabi nating mas advanced ito kumpara sa Korean counterparts. Ang mga detalye tulad ng modular design, stealth shaping, at advanced sensors ay hindi lang pang-display, kundi praktikal na bentahe na magagamit ng Philippine Navy sa totoong laban sa West Philippine Sea. Isa pang malaking punto, mga bro, ay ang crew efficiency. Ang Mogami ay nangangailangan lamang ng humigit kumulang 70 personnel para gumana ng buo, samantalang mas malaki ang crew requirement ng ibang frigates gaya ng HDF 6000. Ibig sabihin nito, mas mababa ang operational at training cost. Hindi rin matatawaran ang bilis at stealth ng Mogami. Kung ang laban ay umiikot sa hit-and-run naval engagements at denial tactics laban sa mas malalaking Chinese vessels, mas may silbi ang isang mas mabilis, mas stealthy, at mas efficient na frigate kaysa sa mas malaki pero mas mabigat sa operasyon. Dagdag pa dyan, may factor ng local partnership at economic benefit. Dahil partner na ang Oslo sa paggawa ng Australian Mogamas, may posibilidad na dito mismo sa Pilipinas, sa Balamban, Cebu, itayo ang ating sariling Mogami class frigates. Ano ang ibig sabihin nito? Direct na kita para sa lokal na ekonomiya, dagdag trabaho para sa mga Pilipino, at higit sa lahat, ease of repair and maintenance dahil nandito na mismo sa bayan ang capability. Ngayon, mga bro, kung ang tanong ay, pwede bang bilhin pareho? Oo naman.